Fast 400 on the dash, 55 bills, but 50 for the taste on the bag. I don't really like to brag. Venom my socks when I'm stepping out of safe. I'ma hit it in the morning cause I'm whiskey dipping. Got my brother out on cash, feel flipping. Chickens free, bro, from the can. I ain't talking whippets. Bitch, I make beats and bad decisions. You a swipe ghost. Stop the bitching. I ain't really fucking with you if you ain't with the vision. First time she came through, pulled down my britches. I ain't spending no bread, but I'll pay her a visit. I'm a leg going up, but you can't get in it. She wanna hit, I'm rolling up. Got that Popeye spinach. Told me that I'm a child, told her quit the kitten. I'ma pass it to my brother, let him hit the kitten. She a vixen on the can, so I grab my iPhone. She done with the head, got me doing the eye roll. She got it on film, got it, she got a B-roll. Put my D in her V, got it singing a C note. Fast 400 on the dash, 55 bills, but 50 for the taste on the bag. I don't really like to brag. Venom my socks when I'm stepping out of safe. I'ma hit it in the morning cause I'm whiskey dipping. Got my brother out on cash, feel flipping. Chickens free, bro, from the can. I ain't talking whippets. Bitch, I make beats and bad decisions. You a sway ghost, get with the program. Light skin bitch off that Lindsay Lohan. See all the dust. Alright, magandang hapon mga ka-Berks. So, gagawin natin ngayon is we're gonna do a review, walk around dito sa pangalawa kong GTR na nakuha. So yung una GTR nabenta ko. So ngayon, bumili ako ulit ng another GTR. So, the reason behind na kumuha ako ulit ng another GTR compare sa R8, kasi yun yung pinagpipilian ko is yung R8 at saka yung GTR R35. So, una-unang reason na pinili ko ulit yung GTR because alam ko na yung platform. Pag may modify ako, mas madali para sa akin. Maraming factors, pero isa sa mga factors din na pinili ko to is besides sa mileage at saka yung year. So yung mileage nito is 55,000 miles, tapos yung year 2013. Compared doon sa R8, it's 09 with a 66,000 miles. So kaya mas pinili ko to. At saka yung isang factor ulit is yung R8 walang backseat, ito merong backseat. So yeah, yon yung pinili ko. Yun yung mga factors na pinagpilian ko in between. At saka yung compare sa 09 na R8 at saka 2013 na GTR, mas mataas yung value ng 2013 GTR. At saka ang maganda dito sa GTR na to, ito yung Black Edition nila. So Black Edition na 2013. So sa nakikita nyo, naka facelift na siya at saka front and rear is 2017 plus na edition ng GTR R35. So yung previous na may-ari, pinalitan na niya. So as you can see, lapit ka, makikita mo dito na yan yung carbon fiber hood. Meron siyang parang yung, nakalimutan ko yung pangalan niya, parang centerpiece na parang glass siya, pero parang ano ata siya, yung parang plastic, pero hindi talaga siya glass. So yun. So anyway, so yeah, i-review natin kung ano yung meron dito sa R35 na to. So yung headlight nito, pinalitan na niya ng newer model, kasi yung I think headlight ng 2013 hindi ata triple or yung depot style. So anyway, so parang bago to, looks brand new anyway. Tapos pinalitan niya ng carbon fiber hood, tapos 2017 facelift na carbon fiber bumper, carbon fiber na front lip. So ang gagawin ko dito, ang kulang dito, ilalagyan ko ng canards. So yun yung ilalagay ko dyan, pero hindi ko pa gagastusan to kasi ito muna yung gagastusan ko, yung R34 ko. So yeah, meron din akong R34 yan, nakatapon kasi kakalinis ko lang yan. So anyway, balik tayo dito. So again, buksan natin yung hood para makita natin kung ano yung laman nito sa loob. Okay, so talak ko lang yung alright.
tingnan natin dito sa loob. So, malinis pa. Ang bigat pong ano ha. Mabigat yung carbon fiber hood. Alright. So, anyway, ang pinalitan dito is naka-intake na siya ng cab intake. Cab na blow-off valve. Stuck pa rin yung ano niya, yung isang piping niya. I think we call this one hot pipe or something. Pero anyway, so ang gagawin ko sa engine bay nito, papalitan ko to dito ng full carbon fiber na mga cover. Papalitan ko to kasi common to sa R35 na nababasag to nagka-crack. So papalitan ko yan. Kukuha ako ng air oil separator na AMS kasi naka-AMS na to ng, I think, if I'm not mistaken, exhaust. Pero oil cooler naka-AMS, tapos naka-AMS din na bigger intercooler. I forgot the size. Tapos yung 2013, meron na din siyang carbon fiber na parang strut bar na kasama. Alright, so yan, pininturahan niya yung cover. Tapos linagyan ko nito kasi meron ako nito sa luma ko. So yan, linagay ko dyan. So as you can see, tingnan natin kung yung ilaw gumagana sa lahat. Alright, so gumagana. Pati ang bottom gumagana. Okay. Alright, so good tayo dyan. Alright, so dito tayo sa side na naman tayo. Side. So sa 2013 Black Edition comes with yung stock wheels na Race Engineering 6-spoke. I think pininturahan lang ata to ng bronze. So pininturahan ng bronze, pero yung gulong, bago yung gulong, pinalitan Michelin Sports 4S. Pilot Sports 4S na. Alright, so yan. Tapos pinalitan din ata ito ng brake pads saka brake rotors. Brake pads lang, yung rotor stuck pa lang ata. Stuck pa rin. Yan, madumi na. Tapos sa Black Edition, I think dito carbon fiber na to. Dito sa Black Edition. Tapos yung side skirt niya pinalitan din, upgraded din, carbon fiber lip. I forgot kung anong klaseng side skirt to, pero maganda yung siya, I like it. So dito tayo sa likod. So sa likod, naka APR wing na siya na carbon fiber. Okay, tapos pati yung base niya carbon fiber din yung base. Yung stand hindi, parang metal ata yung stand. Tapos yung rear diffuser niya carbon fiber na rin. Tapos yung whole bumper niya pinalitan din ng 2017. So kasama lahat yan. Ito yung bottom end carbon fiber lahat. Carbon fiber. Ayan, carbon fiber siya lahat. Ang laki nga ng exhaust. So tingnan mo, kasya. Ang laki. Mas maliit pa yung kamay ko. Parang iwan ko 5-6 inches. Ang laki. Ang laki. Nakalimutan ko kung ano yung exhaust na yan. Pero parang hindi siya stock Iba na rin yung tunog. Tsaka wala na rin siyang muffler. Wala kami parang straight pipe. Pero hindi siya maingay. Okay, so dito tayo. Ayan, carbon fiber. Dito tayo sa loob. So sa loob, ang pinalitan dito is yung carbon fiber na steering wheel with parang red na design na carbon fiber. Tapos yung center parang rinap lang ng carbon fiber. Tapos ano pa ba? Ito din, pinalitan niya ng carbon fiber yung paddle shifter niya. So naka pala to, naka flex tune Ecotec na 93, I think 600 plus. Tapos yung A85 pag ginagamit, mga almost 700 daw or if not 700. So yun yung andito sa GTR na to. Pero as you can see, malinis siya, maganda, wala pang galos masyado.
Parang inalagaan ng previous may-ari. Bata yung may-ari, yung dating may-ari nito. Yun yung pinalitan niya. So anyway, balik tayo dito sa harapan. Dito sa harapan. So yan. Yan yung walk around review natin sa pangalawa nating GTR. So hindi natin akalain na ordinaryong Pinoy na magkaka-GTR na pangalawang GTR. Nag-upgrade ako from 2010 to 2013. So, Black Edition. Lower mileage, 55,000. So, but yung pinagbintahan ko nung GTR, business partner ko din. So, dalawa na kaming merong GTR. So, yun. Alright. So, anyway guys. So, ipopost natin ito sa YouTube. So, paki-like, share, and follow sa YouTube channel natin na Henry Dexter Ong TV. Okay? So, sa YouTube natin yan. So, follow natin. Subscribe tayo para update natin yung kung anong mga gawin natin sa kotse natin sa GTR R35 at saka sa R34 GT natin. Okay? Peace out. Thank you.